Welcome to Donmar TV News Channel. Minungkahi ni Senador Panfilo Lacson na kailangang maimbestigahan si Philippine National Police Chief General Dibold Sinas dahil sa umano'y pag-skip sa COVID-19 protocols nang dumalaw ito sa Oriental Mindoro noong nakaraang linggo. Ayon kay Lacson, ang investigasyon laban kay Sinas sa umano'y bigong pagsunod sa health protocols ay ang most proper, lalo't ito ay pangalawa na niyang paglabag matapos ang kontrobersyal na manyanita na dinagsa ng maraming bisita. Para naman sa senador, posible nang ma-strike out ang PNP chief matapos ang dalawang offense. Mababatid po na sinabi ng provincial government ng Oriental Mindoro na binaliwala ni Sinas ang health protocols nang dumalaw ito sa kanilang probinsya, kung saan sa parehong araw na iyon ay nakumpirmang positibo sa COVID-19 ng PNP chief. Nanindigan naman si PNP spokesman Police Brigadier General LD Brandy Osana na sumailalim si Sinas sa swab test at sinunod ang health protocols pero nahawa pa rin ng COVID-19. Binigyan din ni Vice President Leni Robredo na ang 30,000 weekly na COVID-19 shots ay hindi umano sapat para makamit ang target na herd immunity para lalong maprotektahan ang mga Pilipino laban sa virus. Mungkahi ni Robredo, dapat 70 hanggang 80 million na mga Pilipino ang mabakunahan para bumalik sa normalang buhay ng lahat. Kaugnay nito, muling nanawagan ng pangalawang Pangulo na paigtingin ang rollout ng COVID-19 vaccines matapos na maitala sa bansa ang single-day increase na 5,000 sa mga kaso sa loob ng 7 buwan. Una nang itinakda ng Department of Health sa 2022 o 2023 para makamit ang herd immunity laban sa COVID-19, kung saan magiging immune ang karamihan sa populasyon laban sa nakakahawang sakit. Muling sinuspinde ng Senado ang investigasyon kaugnay sa madugong shootout sa pagitan ng mga miyembro ng Philippine National Police at ng Philippine Drug Enforcement Agency na itinakda sana ngayong araw. Batay sa abiso ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ito ay dahil ang kanilang mga resource persons na sina PNP Chief General Dibold Sinas at PDEA Director General Wilkins Villanueva ay parehong positibo sa COVID-19. What a coincidence, sabi nga nila. Co-accident yun. Oo nga. Matatandaan na noong February 24 nang magkainkwentro mga kabrigada ang PDEA at PNP operatives sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, kung saan 5 ang nasawi habang 4 na iba pa ang nasugatan. Nabatid na ang pagdinig ay unang itinakda noong March 2 pero pinagpaliban matapos ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa parehong kapulungan na ipagpaliban ang kanilang investigasyon para bigyang daan ang sariling investigasyon naman ng National Bureau of Investigation. Nadiskubre po ng state insurer na PhilHealth ang nasa 9,200 na mga kaso ng health insurance fraud noong 2020. Naku po, baka dyan nauubos yung pondo. Noong 2020, nakatanggap umano ng ang kanilang investigating body ng halos 7,000 at 200 na mga kasong iniimbestigahan mula sa kanilang regional offices. Dagdag pa ni Balenya, ang naturang mga kaso ay kinabibilangan po ng paglabag sa warranties of accreditation, misrepresentation of claims at iba pa. Una nang pumasok ang sa kasunduan ang PhilHealth National Bureau of Investigation para masawata naman ang fraudulent health insurance scheme. Baka akala niya boxing pa rin ng politika, no? Nadadaan sa boxing. Oo. Sa isa pa, kuya, di ba mahilig siya magbasa ng mga word of God? Hindi bagay sa kanya. Bakit, boss? Kasi ang salita ng Diyos dapat hinihiwalay niya sa politika yan. Nako. Huwag niya nang gayahin yung anak ng pastor at yung tatay naging pastor din na binulungan daw ng Diyos na tumakbong pagka-presidente. Baka hindi nang gusto niyang mangyari, binulungan din siya. Oh, di ba yun yung may kaso? Nanadawit din sa Janet Napoles. Tsaka hindi lang ano yun. Kinunbik ng Sandigang Bayan yun. Yung anak niya, di ba? Kinunbik yun eh. Yung dating sekretary? Oo. Kinunbik yun eh.
Kung sabihin, totoo, kaya lang, nagkataon lang, naging senador siya. Kaya hindi siya, na-immune siya bigla, di ba? Ang bihirang buhay yan, ano? Ang lupit. Sabi niyo sa website ng Pangulong Duterte, dumikit-dikit din yung ama eh. Kaya si Villanueva, yung... Sumugal yung tatay eh. Ay, nako, grabe. Pero anong basa mo dun sa kanina, sa pinag-usapan nila? Hindi, walang kwenta. Tama yung sinabi mo, Kuya. Walang kwenta. And then, tama yung sinabi mo, naglalabasan yung mga balingbing. Una-una, nung natatandaan ko, nung 2016, si Manny Pacquiao, halos lahat ng mga partido, nakaanib siya eh. Na partido? Kay Grace po. Sa mga partido ng mga politika, noong 2016, nakadikit siya sa Liberal Party. Nakadikit siya kay Grace po, kay Binay. Nakadikit din siya. PDP Laban. Lahat inaniban niya eh. Para maging guest candidate siya eh. Ganon? Under Binay talaga siya. Under Binay siya. Noong una? Oo. Tapos guest candidate siya ni Grace po. Matatanda ko pa, isa pa nga yung sekretary ni Pangulong Duterte, kasama rin dun eh. May lahi pala ito. Paro-parong Kung saan, kalahi niya din yung isang sekretary ng cabinet secretary mismo ni Pangulong Duterte na dating, ngayon sabi niya nga kanina sa akin ni Lito Camo, si Manny walang problema. Mabait si Manny. Ang problema lang, yung mga nakapalibot na sulsulera. Actual na sinabi ni Lito Camo yan nung magkausap kami ni board member. Kaya sabi ko, yun din, mga visit na yan. May mga pinangalanan si Lito Camo, kaya lang, hindi ko na pwedeng iparinig yung maging pag-uusap namin na naka-record. Dahil wala akong pahintulot na i-record ko yung usapan namin ni Lito. Pero naka-record yun. Parang nabibwisit din siya doon sa mga taong nakapalibot kay Manny. Sabi niya nga, uutuin lang si Manny Pacquiao. Madaling mauto na kung sino-sino na mga politiko. Actually, kaya nga, nung yung banat niya kanina na parang wag mo kung sabi ko, parang hindi isalita ng isang politiko yun, Yung wag mo kung... Kaya nga, parang dumadating, mas masahol pa siya kay Pangulong Duterte kung gano'n. Bakit? Ang dating nun. Kasi si Pangulong Duterte, biro-biro lang. Sanay na tayo sa ganung biruan niya. Samantalang si Manny, ibang Manny Pacquiao yung nagsalita kanina eh. Parang napikon. Ang alam natin si Manny, pastor. At mukhang bagong gising lang siya eh. Parang nalimpungatan lang eh. Kung titignan mo yung video niya kanina eh, nalimpungatan lang yung mama eh. Ako ang basa ko doon, parang siya eh. Na hindi naman siya na-insecure napikon, parang sandali. Akin to eh, parang ganun na dating eh. Akin tong grupo na ito, akong presidente, bakit biglang may mga ganyan? Kaya lang, tama ka din sa sinabi mo na, bago, kahit siya yung presidente niyan, bago ka dyan eh. Yung mga iba, matagal na naandyan. Nakisamahan niya yung mga naabutan niya doon. I mean, sandali, una-una, okay? Wala naman nung sinasabi silang kung sino yung presidenteng gusto nila eh. Okay? Ang sinabi lang naman nila, Vice President, si Pangulong Duterte. Sa totoo lang hindi ko nga maintindihan, dapat ang statement ng PDP, kung sino ang endorso ni Pangulong Duterte, yun ang inyong susuportahan. Parang ngayon, meron na kayong sariling gustong mangyari. Diba? Parang may halata ng Tutusin kuya, ang PDP Laban, nakatsamba lang naman kay Pangulong Duterte. Oo nga, tama ka dyan. Nabuhay ang PDP Laban, bumangon muli ang PDP Laban dahil kay Pangulong Duterte. Pero kasi kahit naman doon sa... nabuhay ang PDP Laban dahil kay Pangulong Duterte. Dagdag ko na, karamihan dyan, mabantot naman eh. Diba? Yes, mga amituta naman. Totoo naman, karamihan ng mga nandyan, mabantot na politiko yung nandyan, mga trapo. Naku, sabi ko sa inyo, napakayayabang ng mga karamihan dyan. Lalo na yung, may mga katabi pa si Sir Manny dyan. Sabi ko, naku naman. Diba, alam mo, ito disclaimer lang, Sir Nino Si Manny Pacquiao at saka ako, pareho kami ng church.
Okay? Pero hindi ko ipapasok dito at kung mali, mali talaga yung tao. Kaya nga sabi ko nga ay sayang sana ha, yung puso ni Manny na magsilbi, pero sabi nga nila Bible na nagsabi, bad company corrupts good character. Kung yung nakapaligid sa'yo, sablay ka din. Kahit anong gawin mo. Ang problema yung mga nakapaligid ngayon, mukhang sablay na Ngayon pa lang parang dinidiktahan ka na ganito Dapat sana ang reaction ninyo, pag-uusapan namin ito, kung ano ba ang di ba? Kesa yung banatan, kayo-kayo. Di ba? Sa akin lang, ha? Yes.